mainit na balita ngayong tanghali. Pangulong Duterte bibisita sa Russia sa susunod na linggo. Political and defense cooperations kabilang sa bilateral meeting kay Russian President Vladimir Putin. Paninigarilyo sa mga pampublikong lugar sa bansa, ipagbabawal na matapos na lagdaan ni Pangulong Duterte ang executive order sa nationwide smoking ban. Malacanang nilinaw na conditional grants lang o mga tulong na may nakapaloob na kondisyong makakaapekto sa pamamalakad ng bansa ang tinanggihan ng pamahalaan at hindi ang iba pang humanitarian at financial aid na European Union. Batas na nagbabawal sa mga malilit na mga bata na iangkas sa motorsiklo, epektibo na ngayong araw. Higit 100 namang motorista na huli lumabag sa unang araw ng implementasyon ng Anti-Distracted Driving Law. Marine Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino at Chinese asset nitong si Yi Yan-Hee-Shu nakalaya na matapos maabsuelto sa illegal drug case. UNTV Cup Off-Season Tournament na tatawaging Executive Face-Off magsisimula na sa linggo. Magandang tanghali. Bibisita si Pangulong Rodrigo Duterte sa Russia sa May 22 hanggang 26 na naglalayong lalo pang palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa sa larangan ng politika at depensa. Nasa telepono si Nel Maribohok at mag-uulat mula sa Malacanang. Yes, Nel. Lord, bilang sa delegasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagbisita sa Russia ay ilang mga miyembro ng kanyang gabinete at grupo ng mga negosyante sa Pilipinas. Aalis si Pangulong Duterte sa May 22 na magtatagal hanggang 26 kung saan magkakaroon ng bilateral meeting si Pangulong Duterte kay Russian President Vladimir Putin. Ayon kay Department of Foreign Affairs Secretary Maria Cleofe Natividad, ilang kasunduan ang nakatakdang lagdaan ng dalawang bansa. Kabilang na dito ang may kaugnayan sa defense security, legal assistance at nuclear energy. Makikipagpulong rin ng Pangulo sa Filipino community sa Russia. Ang huling pagbisita ng isang Philippine President sa Russia ay sa panahon pa ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Flor? Maraming salamat sa iyo, Nel Maribohok, nagulat mula sa Malacanang. Nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang executive order para sa nationwide smoking ban. Ayon kay Executive Secretary Salvador Medialdea, pinirmahan ng Pangulo ang executive order noong Martes. Sa ilalim ng kautusan, bawal nang manigarilyo sa lahat ng pampublikong lugar, maging indoor man o outdoor. Kabilang narito ang mga paralan, workplaces, government facilities at iba pang establishmento. Gayon din ang mga playground, sports ground o centers, transportation, terminals, mga pamilihan, sidewalks at iba pa. Sakop din ng executive order ang mga public conveyances tulad ng elevator, eroplano, barko, tren, light rail, transits, jeep, bus, tricycle at iba pang katulad na sasakyan. Magiging epektibo ang kautusan 60 araw matapos na mailathala sa pahayagan. Ipinaliwanag ng Malacanang kung bakit hindi tinanggap ng pamahalaan ang mahigit sa 278 bilyong dolyar na grant mula sa European Union. May report si Mirasol Abogadil. Kaya na ng mga Pilipino na tumayo sa sariling mga paa. Ayon kay Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella, ito ang nais na iparating na mensahe ni Pangulong Rodrigo Duterte nang magdesisyon itong hindi natanggapin ang mahigit $278 million grant mula sa European Union. We need to gain a certain confidence in ourselves, and that this is exactly the kind of mentality I think that the president wants the Filipinos to avoid, a mendicant attitude, and this we're not disrespecting the aid that we've received, but definitely we can. Ayon sa kalihim, ang naturang EU grants ay ukol sa ilang proyekto at programa ng pamahalaan na posibleng makaapekto sa otonomiya ng bansa. Aniya, may karapatan ng pamahalaan na tanggihan ang mga ayudang makakabalakid sa pagpapatakbo sa bansa. Ang EU ay isa sa mga kritiko ng anti-drug war ng Administrasyong Duterte. It also reserves the right to respectfully decline offers that do not achieve these goals and offers that allow foreigners to interfere with the conduct of its internal affairs.
Nilinaw naman ng Malacanang na tanging ang conditional grant lamang ang hindi tatanggapin ng Pilipinas mula sa EU. Bukas pa rin ang pamahalaan sa iba pang financial assistance na ibibigay nito para sa economic development, poverty reduction at iba pa. Ayon naman sa DTI, hindi maaapektuhan ng desisyong ito ang relasyon ng Pilipinas sa trade bloc pagdating sa exportation. Hindi rin ikinababahala ni Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Pernia ang pagtanggi ng pamahalaan sa ilang milyong dolyar na tulong mula sa European Union. This is not going to be customary. It's an act. One-time act. Ang EU ang isa sa pinakamalaking nagbigay ng official development assistance and grants sa Pilipinas noong 2016 na umabot sa $217 million. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Nangako si Pangulong Rodrigo Duterte na maglalaan ang kanyang pamahalaan ng trilyong pisong pondo para sa infrastructure projects. Ginawa ng Pangulo ang pangako sa kanyang pagsasalita kahapon sa inaugurasyon ng isang tulay sa Tagum City, Davao del Norte. May report si Janice Inhente. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang inaugurasyon ng bagong bukas na Governor Miranda Bridge 2 sa Barangay Bingkungan, Tagum City, Davao del Norte kahapon. Nagkakahalaga ito ng 757 million pesos. Ang 650-meter bridge ay sinimulang itayo noong 2014 upang magsilbing alternate bridge ng Old Governor Miranda Steel Bridge na unang naitayo noong 1956. Layo nitong mas maging maayos ang daloy ng trapiko at mas maraming motorista ang makadaan. Mapapabilis din ito ang pagbabiyahe sa mga agriculture products sa lugar. Sa kanyang talumpati, ipinangako ni Pangulong Duterte na magbubuhos ng trilyong pesong pondo ang pamahalaan para sa mga proyektong pang-infrastruktura sa bansa. I'd be spending something like after 5 years, 3 trillion. So kada tuig bomba ko sa infrastructure. Ayon sa Pangulo, malaki ang magagawa kapag maayos ang infrastruktura sa bansa upang mapaunlad ang ekonomiya. So you have to go to spending kanang dagko gyud mga mega because it employs more Filipinos. Makatrabaho sila niya ang kwarta mo tuyok. Ang mga suppliers, and gravel, tanan, makakwarta. Janice Enhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Sa iba pang mga balita, tatanggap ng tulong mula sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang mga OFW na nakauwi na ng bansa dahil sa binigay na amnestia ng Saudi Arabian government. May report si Maki Libradilla. Nakauwi na ng bansa kahapon ang 150 OFW mula sa Saudi Arabia. Bawat isa sa kanila ay binigyan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ng 5,000 pisong pabaon sa kanilang pag-uwi. Sagot din ng ahensya ang transportasyon ng mga ito pauwi sa kanilang mga probinsya. Ang mga OFW naman na may kasamang anak ay binigyan naman ng DSWD ng karagdagang 5,000 piso tulad na lang ni Aling Fahima na mayroong 2 buwang gulang na sanggol. Tumakas po ako. Kasi yung amo ko kasi yun nga, nagkakatas ng sahod. Bukod dito, nangako rin ng karagdagan pagtulong ang pamahalaan para sa mga repatriated OFWs. Yung pagbibigay sa kanila ng kanilang mga employment, local and overseas options, and then yung livelihood, yung mga livelihood reintegration pangkabuhayan programs ng OWA at ng DOLE at ng National Reintegration Center, mamimili lang sila ng kanilang livelihood package, mga 100 pagpipilian yun. And then yung legal assistance, yung mga merong mga karaingan sa kanilang mga employer. Para ma-avail ang mga ito, kailangan lamang magpunta ng mga OFW sa regional office ng OWA, DOLE o DSWD. Pag-uwi, maghahanap sila ng paraan to access the different assistance from the government. Siyempre, yun naman, hindi naman parang mga babies na alaylayan all the way. Sa ngayon ay may 2,000 OFW na ang nabigyan ng visa pauwi ng Pilipinas. Nasa 5,000 OFW pa ang inaasahang mag-a-apply para makakuha ng amnestia hanggang sa June 29 upang makauwi na ng Pilipinas. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Philippines.
Ngayong araw na ang simula ng Children's Safety on Motorcycle Act of 2015 kung saan bawal nang magangkas sa motorsiklo ng mga bata. Na-report si Bernard Dadis. Simula na ngayong araw ang pagpapatupad ng Children's Safety on Motorcycles Act of 2015. Ito ang batas na nagbabawal sa pagsakay o pag-aangkas ng mga bata sa motorsiklo. Sa ilalim ng Republic Act 10666, hindi napapayagan ang pagsasakay sa two-wheeled motorcycle ng mga batang wala pang kakayahang umangkas sa motorsiklo. The children should be able to comfortably put his foot on the foot pegs ng motorsiklo. Number 1, ano? Number 2, kaya niyang i-embrace yung driver. Full embrace, ano? Nakaganon yung kamay niya. Pag hindi niya kayang i-embrace yung kamay niya sa driver, bawal yon. And then number 3, kailangan siyang naka-wear ng standard helmet according dun sa helmet law natin. Sakop ng batas na ito ang mga dumadaan sa public roads kasama na ang national highways, provincial roads, municipal at barangay streets. Layo nitong protektahan ang kapakanan ng mga batang pasahero. Hindi naman tinutulan ng ilang motorcycle rider ang pagpapatupad ng naturang batas. Kasi delikado po eh. Mamaya biglang mamreno yung driver, mahulog yung bata. Tama ng panahon na isa batas na talaga sir kasi takaw aksidente talaga kasi. Kawawa naman pag yung bata pag nadamay sa amin. Kasi iba nagmumotor, singit lang na singit eh. Palasumas din. Tulad ng ibang batas trapiko, may katapat ding parusa ang sinumang lalabag dito. 3,000 piso ang multa para sa first offense, 5,000 naman sa ikalawang paglabag, 10,000 pesos at 1 buwang suspensyon sa driver's license naman ang katumbas ng third violation, habang kakanselahin naman ang lisensya sa ika-4 na paglabag. Ang Land Transportation Office ang naatasan na manguna sa implementasyon ng batas, katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Umabot sa mahigit 100 motorista ang nahuli ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa unang araw ng implementasyon ng Anti-Distracted Driving Law kahapon. May report si Joan Nano. Sa pamamagitan ng MMDA Traffic Monitoring System, kitang-kita ang ilang mga pasaway na driver na gumagamit pa rin ng cellphone at gadget habang nagmamaneho. Isa-isang inire-record ang plate number ng sasakyan at iba pang detalye ng driver nito at saka padadalhan sa bina ng MMDA upang malaman ang violation at multa na dapat itong bayaran. Batay sa tala ng MMDA, mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi kahapon, umabot sa 127 ang nahuling lumabag sa Anti-Distracted Driving Law sa unang araw ng implementasyon nito. Pinakamarami sa mga nahuli ay mga motorcycle rider. Bukod sa mga gadget, ipinaalala rin ng Transportation Department na kasama rin sa mga ipinagbabawal ng batas ang paglalagay ng TV o monitor sa windshield area ng mga sasakyan o sa ibabaw ng dashboard, kahit pa ito ay hindi naman ginagamit. Subalit kung ito ay para sa kapakanan ng mga pasahero, ay pinapayagan naman ito ng batas. So ang usual kasi diba na feature ng ating mga kotse, merong mga TV screens or monitors doon po sa central console. Kung nandoon ng aircon, nandoon ng mga audio system ng mga kotse, hindi po yun covered because hindi naman po nasa line of vision na yon. Dumipensa naman ang DOTR sa reklamo ng ilang motorista na hindi sang-ayon sa pagpapatupad ng bagong batas trapiko. Alam naman natin kung ano mas matimbang, di ba? Kasi pag nagda-drive ka ng isang motor vehicle along our public streets, hindi lang yung kaligtasan mo ang hawak mo eh. Ang hawak mo, kaligtasan ng pasahero mo at kaligtasan ng mga tao sa kalsada. Muli ring tiniyak ng DOTR na hindi magagamit ang Anti-Distracted Driving Law sa korupsyon o pangungutong ng mga traffic law enforcer sa mga motorista. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Mandaluyong City. Muli magdaraos ng protest caravan ang ilang transport groups sa Lunes. Magtitipon muna ang mga magpoprotesta sa Elliptical Road bago magtungo sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at Department of Transportation. Tinututulan nila ang plano ng LTFRB na alisin o i-phase out na ang mga lumang modelo ng mga pampasero jeep na nila ay lalo magpapahirap sa kanila. Kasi ang announcement ni Chairman Delgra, once na ilabas nila yung Omnibus Franchising Guideline by end of this month, no? Ilalarga na nila yung scrappage
ng mga jeepneys. Kung sabi yung 15-year-old model and above. Starting this year, then ang kanilang timeline, tatapusin nila hanggang 2019. Pagdating ng 2020, wala nang lumang jeep. Nakikiusap ang ilang transport organization sa pamahalaan na mabigyan sila ng murang pautang at ma-exempt sa number coding sakaling matuloy na maisabatas ang tax reform package ng Duterte administration. May report si Nel Mariboho. Magkaroon sana na kung makapasa itong batas na to ay maging kabahagi din kami ng excise tax para sa protection naman ng aming sasakyan. Kailangan natin maging comprehensive ng route rationalization. Number 2, i-lift yung number coding immediately. Ito ang hiling ng mga jeepney at bus operators sa Administrasyong Duterte at sa mga mambabatas sa pangambang malaki ang maging epekto sa kanila ng tax reform package sakaling ito ay tuluyan ng maisabatas. Sa ilalim ng panukala, aabot ang excise tax sa diesel ng hanggang 6 na piso kada litro sa taong 2020. Hindi biglaan ang pagpataw ng naturang buwis kundi magsisimula muna sa 3 piso sa kalagitnaan ng 2017. Nangangahulugan na maaaring gumalaw ang dagdag pasahe sa mga jeep o bus ng hanggang 40 centavos sa 3 pisong dagdag buwis. Paliwanag naman ng Department of Finance at Department of Transportation, makikinabang din ang PUV sector sa revenue na makukuha sa excise tax. Kasi yung pinaka-solution, hindi po yung subsidy or yung temporary cash transfer. Yung solution po ay modernize natin yung jeep. Kausap namin yung mga government financing institution para makapagbigay ng mababang pautang sa mga jeepney operators. Sa pagtataya ng DOF, kung maipapatupad na ang reforma sa pagbubuwis, aabot sa mahigit 500 bilyong piso ang magiging budget ng pamahalaan sa 2022 para sa mga programa na makatutulong upang mabawasan ang kahirapan sa bansa. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue, Pasay City. Nagsimula nang ipamahagi ang mga lupang umano'y kinamkam mula sa mga magsasaka ng isang kumpanya sa Tagum, Davao del Norte. May report si Janice Inhente. Halos 5 oras tumagal ang kilos protesta ng iba't ibang militanteng grupo at mga magsasaka sa San Isidro Farm Banana Plantation kahapon. Nais ng mga itong desarmahan ang mga gwardya at papasukin sa loob ang mga magsasaka. Pagdating ni Agrarian Reform Secretary Rafael Mariano, agad nitong pinabuksan ang gate ng plantasyon para sa mapayapang pamamahagi ng lupa na ipinangako sa Lapanday farmers. Nagkaroon muna ng clearing operation ang DAR Sheriff at PNP sa loob bago pinapasok ang mga magsasaka. Mahigit 140 ektaryang lupa ng San Isidro Farm ang formal na itinurn over sa 159 na Agrarian Reform beneficiaries. Well, napaka-significant nitong araw na ito kasi yung mga magsasaka, nabawi nila yung kanilang lupa, kinilala yung legal na kautusan ng Department of Agrarian Reform. Ako may pasalamat nga sa dugay na nga panahon, so nabawi na sa maumag-uma. Nalipay gid ko og dako nga nakasulod na gid ang mga ERB kay dugay ko namong antos. So sa 7 ka tuig. Magugunitang 2 ulit ng tinangka noon ni Secretary Mariano na maibigay sa mga benepisyaryo ang lupa, subalit hindi pumayag ang Lapanday Foods Corporation at hinarang sila ng umano'y armadong kalalakihan. Ang taas naman ng expectation din naman ng DAN na ito ay ipapatupad yung rate of installation na inisyo ko noong April 11 at ni-reiterate ko na dapat ma-execute yan yung rate of installation through the issuance na po nung break open order. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Ipinahayag ng Commission on Higher Education o CHED na kailangan patunayan ng mga paaralang nag-file ng aplikasyon para sa tuition fee hike kung bakit magtataas sa mga ito ng matrikula ngayong pasukan. Narito ang report ni Ray Pelayo. Malaki ang tsansa na aprubahan ng Commission on Higher Education ang aplikasyon ng mga higher education institution sa pagtataas ng matrikula ngayong pasukan. Ayon kay Chairperson Patricia Licuanan, ang kailangan lamang ay patunayan ng mga paaralang ito na karapat-dapat silang magtaas. Kailangan din anya ng mga paaralan lalo na ang mga pribado na pagbutihin ang kanilang serbisyo. We really don't want
education to be priced beyond the reach of most Filipinos. On the other hand, institutions have to support themselves, particularly private institutions that don't get any assistance from government. Ayon sa isang grupo ng mga pribadong paaralan, kailangan nila ng tuition increase para mabigyan ng dekalidad na edukasyon ang kanilang mga estudyante. Ang FAPSA naman, bagamat may mga miyembro na kasama sa nagpetisyon sa tuition increase, ay pinayuhan ng mga kasamahan na huwag munang magtaas ng matrikula dahil maaaring maglipatan ng mga estudyante sa pampublikong paaralan. Tiniliksa naman ng League of Filipino Students o LFS ang napipitong pagtataas ng matrikula. Wala na nilang magagawa ang mga estudyante kundi tumigil na lamang at magtrabaho. Samantala, hawak na ngayon ng CHED ang aplikasyon ng mahigit sa 100 paaralan para sa tuition increase. Kung ang lahat ng regions bumaba between 5 to 3 institutions, so we will not expect more than 300 institutions to be approved. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Susunod, Marine Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino at Chinese agent na si Yan Yeshu nakalaya na matapos maabsolto sa illegal drug case. Mga empleyado ng pamahalaan isa sa ilalim na sa random drug testing. Mga magpupositibo sa illegal na droga, isa sa ilalim muna sa rehab, sa halip na tanggalin na sa serbisyo. Korean nationals na sangkot umano sa illegal online gambling, inaresto ng NBI sa Pasig City. Nakalaya na rin kanina ang Chinese asset ni Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino na si Yan Yeshu matapos na ma-serve sa kanya ang release order mula sa Department of Justice. Mula sa Taguig City, may report si Mon Hokson live. Go ahead, Mon. Magandang tanghali, Floor. Malaki ang pasasalamat ng Chinese national at asset na si Yan Yeshu dahil nakalaya na nga siya ngayong araw. Yan ay sa bisa ng release order na in-issue ng Department of Justice. Si Yan Yeshu ay action agent ni Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino nang sila ay mahuli sa isang nawang drug raid noon sa Celadon residence. Ipinagdaramdam ni Yan Yeshu ang sinapit niya dahil sa kabila ng pagtulong niya umano sa pamahalaan ay nakulong siya ng matagal na panahon. Plano ni Yan Yeshu na magsampa ng kaso laban sa mga taong nang agrabyado sa kanya. Sinabi ni Yan Yeshu na siya ay totoong asset ng intelligence service ng AFP. Mayroon rin siyang sertipikasyon mula sa NBI na nagpapatunay dito. Ang naturang sertipikasyon ng isa sa mga pinagbasihan ng korte upang siya ay mapawalang sala. Ngayong araw ay itinurn over na rin ni Public Attorney's Office Chief Attorney Persida Acosta si Yan Yeshu sa Camp Aguinaldo. Hindi na magagamit bilang asset si Yan Yeshu dahil na-expose na nga rin ito. Ipapaubaya na lamang ng PAO sa pamunuan ng AFP kung ano ang plano nila sa Chinese national. Naniniwala naman si Acosta na wala nang saysay kung aapila pa ang Philippine Drug Enforcement Group dahil na-dismiss na ang kaso. Dagdag ni Acosta, noon pa humihingi ang korte ng mga ebidensya laban kay Marcelino at Yan Yeshu, subalit wala namang maipakita na matibay na ebidensya ang mga nagsampa ng kaso. For kahapon din ay nabanggit ni Colonel Marcelino kahapon na wala na siyang plano na magsampa pa ng kaso sa mga nang agrabyado sa kanya at napatawad na nga daw niya ang lahat ng mga ito. Pero nasa puso pa rin ni Colonel Marcelino yung pagiging sundalo, kaya mag-aabang pa rin siya ng order mula sa pamunuan ng AFP kung ano ang plano sa kanya. Yan ang latest mula dito sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Balik sa Floor. Mon Hokson nagulat mula sa Taguig City. Ipinaubaya na ng PNP Internal Affairs Service sa Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kaso laban sa mga pulis na isinasangkot sa natuklasang secret cell sa Manila Police District Station 1. May report si Grace Casin. Wala na sa jurisdiksyon ng PNP Internal Affairs Service o IAS ang pagsasampa ng kasong kriminal at administratibo laban sa mga pulis na umano'y involved sa secret cell.
Ito ang nilinaw ni Inspector General Alfigal Triambulo. Paliwanag niya, ngayong nagsampa na ng formal na reklamo ang Commission on Human Rights sa Office of the Ombudsman, hindi na sila maaari pang makialam sa investigasyon. Nasa job judice na yun eh. Kaya nga hindi kami makapag-comment na kung may asunto o wala o may legal na basihan dahil dyan sa principle para hindi natin ma-influensyahan ang ombudsman kasi sila po yung may jurisdiction sa kaso. Wala rin umano sa kanila ang kapangyarihan na i-absuelto ang mga nasabing pulis dahil isinumitiran nila sa ombudsman ang kanilang fact-finding report. Nung ipafinalize na po nila yung kanilang report on fact findings investigation, hindi na po na-forward sa second stage yung kaso para i-evaluate kung may basihan o wala ang issue ng secret detention cell na ang involved ay buong Station 1. Ang instruction ko agad, i-forward na sa ombudsman ang kaso kasi wala na po kaming jurisdiction. Naniniwala naman ang Commission on Human Rights na sapat ang mga ebidensyang kanilang isinumite sa ombudsman para mapanagot ang mga naturang pulis. We have faith in the office of the Ombudsman. We do believe that the office of the Ombudsman, as it has continually done in the past, will remain faithful to its mandate to conduct an impartial investigation. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Bibigyan pa ng pangalawang pagkakataon bago alisin sa serbisyo ang sinumang government employee na magpupositibo sa isasagawang random drug testing ng Department of Health. May report si Gladys Tuabi. Nakikipag-coordinate ngayon ang Department of Health sa lahat ng government agencies upang makapagsagawa ng random drug testing sa lahat ng bureaucracy sa bansa. Ito ay bilang suporta sa kampanya ng Duterte administration kontra illegal na droga. Ang sino mang magpositibo sa isasagawang random drug testing ay isa sa ilalim muna sa intervention, gaya ng rehabilitation at maaring madismiss sa serbisyo kung magpositibo pa rin matapos ma-rehab. So ito po ay ongoing effort natin with the Dangerous Drugs Board and PIDEA. And naglabas na rin po yung Civil Service Commission ng revised guidelines for those who have tested positive. Dati kasi outright dismissal. So ngayon parang may second chance ang mga mag-test ng positive. Noong nakaraang taon ay nagbigay ng 5 milyong pisong pondo ang DOH sa bawat rehiyon para sa random drug testing. Samantala naghahanap naman ngayon ang provincial government ng Bohol ng lugar upang pagtatayuan ng drug rehabilitation. I think ang problema, we had MOA signing last January and we were expecting a groundbreaking very soon, pero I think nagka-problema dun sa Camp Sikatuna, which was a military camp na area because of the water supply. Walang tubig. Isa sa mga tinitingnang lugar ngayon ay ang Cortes Bohol kung saan mayroong bahagi na pagmamayari ng pamahalaan. Gladys Tuabi, UNTV News at Rescue, Cebu. Inaresto ng NBI ang 5 Korean nationals na sangkot umano sa illegal online gambling sa Pasig City. Para sa detalye ng ulat na yan, makakausap natin sa telepono si Roderick Mendoza na nasa Maynila. Roderick. Flor, bilang bahagi nga ng pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na sugal, inaresto ng NBI Cybercrime Division ang 5 Korean national sa Valle Verde, Pasig City na sangkot umano sa illegal online gambling. Kinilala ang mga suspect na sina Kim Chon-ji, Yang Il-wan, Yang Won-suk, Kim Jong-yuk at Kang Moon-kyu. Na-recover sa kanila ang 4 na computer sets na ginagamit sa kanilang operasyon. Ayon sa NBI, pinatatakbo at minamantinay ng mga suspect ang isang website para sa online sports betting at online casino. Ginagamit din umano ng mga suspect ng kaparehong modus para sa money laundering. Ayon pa sa NBI, karaniwang nag-ooperate mula sa mga exclusive subdivision ang mga suspect upang itago sa mga otoridad ang kanilang illegal na gawain. Sinampahan ng mga ito
ng paglabas sa PD 1602 at anti-cybercrime law na may parusang 6 hanggang 12 taong pagkakabilanggo. Flor? Roderick Mendoza nagulat mula sa Maynila. Na-turnover na ng Department of Education sa lokal na pamahalaan ng Ormoc City ang 2 school buildings matapos ang mahigit na 2 linggong pagbabayanihan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Narito ang report ni Jeneline Gakit. Matapos ang halos 3 linggong bayanihan ng mga sundalo mula sa Estados Unidos at Pilipinas, na-turn over na kahapon sa lokal na pamahalaan at DepEd ang 2 school building, water catchment at handwash area sa Ormoc City. Ayon sa Department of Education, maaari nilang gawing evacuation center ang mga typhoon resilient school building na ito. Una nang na-turn over sa Surok Elementary School ang isang school building noong May 16. Naging benepisyaryo ng Balikatan Exercise 33-2017 Humanitarian Civic Assistance Program ang mga eskwelahan ng Barangay Margen at Barangay Burok sa Ormoc City, habang sa Barangay Surok Giwa naman ang sa Eastern Samar. Ayon sa EFP, mahigit 1,000 mag-aaral ang makikinabang sa nasabing mga barangay. Malaking tulong, ma'am, kasi I have 12 teachers and then only 10 classrooms for instructional. So makitulong ito. So ngayon may 2 na, so 1:1 na. So for conducive for better learning sa mga pupils. Pinuri din ng 2 pinuno ng US at EFP ang naging pagtutulungan ng kanilang mga tauhan para may sakatuparan ang humanitarian operations sa Eastern Visayas. Our efforts together, working hand in hand and shoulder to shoulder, is a vibrant example of what 2 partner nations can accomplish in a short time. For every component of the building erected, there was a sharing and exchange of knowledge and skills among our soldier workers, which is basically the essence of shoulder-to-shoulder exercise. Jeneline Gakit, UNTV News and Rescue, Tacloban, Leyte. Kalahok ang BRP Gregorio del Pilar ng Pilipinas sa 11th International Maritime Defense Exhibition, kaugnay ng 50th anniversary ng Singapore Navy. May report si Robert Navoa. Nagtipon sa Changi Naval Base ang 46 na warships at may 6,000 delegasyon at bisita para sa kauna-unahang International Maritime Review na pinangunahan ng bansang Singapore. Kasabay ng pagdiriwang ay ginanap rin ang 11th International Maritime Defense Exhibition o IMDEX, ang pinakamalaking eksibisyon ng mga barkong pandigma sa Asia-Pasipiko. Ang BRP Gregorio del Pilar ang naging representasyon ng Pilipinas. Ito ang isa sa pangunahing ginagamit ng bansa sa disaster and relief at iba pang international cooperations. Ayon kay Vice Admiral Ronald Mercado, malaki ang maitutulong ng eksibisyon sa pagpapalakas ng kakayahang pandagat ng Pilipinas. Yung exhibition na pinapalabas yung mga bagong teknolohiya sa naval military technologies. So kami po, ako, at saka nagsama ako ng mga ibang senior officers sa Philippine Navy, ay lumalahok at pumupunta ron sa exhibition para makita ho namin yung mga latest naval technologies para maisama natin sa modernization program of the Philippine Navy. Samantala na pag-usapan ng mga naval leaders sa ika-5 International Maritime Defense Conference ang mga estratehiya at pagpapalakas ng magkakaisang pwersang pandagat sa pagharap sa mga banta sa seguridad at ligtas na paglalayag sa Asia-Pasipiko. Sinabi ho ng lahat ng mga speakers doon, mga panelists natin during the symposium, that yung isang mechanism, the CUES, Code of Unplanned Encounters at Sea, has been very useful in limiting the tensions when navies meet in the high seas. So eto ho, nag-uusap po kami ng iba hong mga mekanismo. Ang pakikibahagi ng hukbong dagat ng Pilipinas sa kauna-unahang International Maritime Review sa Singapore ay nagbukas ng oportunidad para sa mas modernong inisyatibo na magiging kapaki-pakinabang sa bansa. Robert Navoa, UNTV News and Rescue, Singapore. Naniniwala ang ilang ahensya ng pamahalaan na malaki ang maitutulong ng XVR simulation, isang makabagong teknolohiya mula sa Europa sa paghahanda laban sa sakuna at kalamidad.
May report si Maki Libradilla. Isang makabagong teknolohiya mula sa Europa ang posibleng gamitin ng ilang rescue agency sa bansa para sa pagsasagawa ng rescue training. Ito ang XVR simulation. Sa pamamagitan nito, maaaring makapagsanay at makagawa ng assessment ang mga rescuer sa iba't ibang uri ng sakuna. Customizable ang system nito. Ibig sabihin, maaari ditong gumawa ng makatotohanang senaryo para sa mga rescuer na sasailalim sa training. Nothing happens. You can prepare yourself before. That's where the software helps you. Just preparing for the moment that it's going to happen. So if something happens, that all your firefighters, all your medical personnel, as well your police, as the military, can work on a good way together. Ayon sa Bureau of Fire Protection, malaki ang maitutulong nito para sa kahandaan ng mga responders sa bansa. We can make scenarios na makikita talaga natin, no? Yung almost real McCoy na mangyayari pag sakaling magkaroon ng mga bomb explosion, magkaroon ng mga fire incidents, makikita natin, and we can react in a manner na kung ano ang dapat based doon sa sa trainings na gagawin natin. So malaking tulong to para sa atin. Hopefully magawa kagad. Ang teknolohiyang ito ay ginagamit na sa iba't ibang bansa sa buong mundo tulad ng Estados Unidos, Indonesia, Japan at iba pa. Kaya naman plano ng Office of the Civil Defense na ilapit sa Malacanang ang teknolohiyang ito upang magamit sa lalong madaling panahon. Modernize our training system. At the same time, we could help on visualization on our training part. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Philippines. Inaresto ng Valenzuela Police ang lalaking umano'y nagnakaw sa isang bahay sa Valenzuela City. Narito report ni Renante Ponte. Hindi na nakapalag ang sospek na si Alfred Datag, 23 anyos, nang arestuhin ng mga pulis sa isinagawang follow-up operation laban dito dahil sa pagnanakaw umano sa isang bahay sa De Leon Street sa Valenzuela City kahapon. Kwento ng biktima, natutulog siya ng maalimpungatan dahil sa mga kalusko sa loob ng kanyang bahay. Dito na niya nakita ang sospek na agad na tumakas. Kinuha umano nito ang dalawa niyang cellphone at 7,000 pisong cash. Isang cellphone na lang ng biktima ang na-recover sa suspect dahil naisangla na umano nito ang isa at nagastos na rin ang pera ng biktima. Nakupiska naman dito ang ilang drug paraphernalias at isang maliit na sachet ng suspected shabu. Pag gumagamit ang isang tao, minsan hindi na nakokontrol yung mga ginagawa nila basta makapag-produce lang ng panggamit. Minsan nagnanakaw para lang makabili ng pantustos nila sa droga. Laking pasalamat ng biktima na hindi siya sinaktan ng suspect dahil nag-iisa lang umano siya sa bahay nang mangyari ang insidente. Nakakulong na ngayon ang suspect sa Valenzuela City Headquarters at nahaharap sa kasong robbery at paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Valenzuela City. Ngayon naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasangbahay na si Frima Salonga Gloria. Maya paugto, Frima. Nakalasalamat lakay at maya paugto ka rin kay katamong kasambahay. Hining kay katamong balita, iba't king niyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Umpisa na naning lokal na gobyerno ang pong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ing pamagpatalakad fish port ang pong landing center king Barangay Sulipan, Apalit, Pampanga. Layo na nining aso panding may git 5 dalang mamalakaya king lugar atin lang pipagdalan king karelang arakap bang ali dala apag samantalan ding mga ragulan negosyante lalo na patsae masantinging panahon. Agpangking Municipal Information Office atin yang ulagang may git 3.4 million pesos ing proyekto ing 2.4 million pesos keni manibatan niya king BIFAR kabang ing meto nga milyong pesos naman manibatan niya king lokal na gobyerno king lalam na ning bottom-up budgeting project. May kalub lang 320,000 pesos sa cash incentive ding lokal na gobyerno na ning Negros Occidental karing atleta na nini amen niyang boot king palarong pambansa 2017 agewa raking San Jose Antique. Layo na nini na aya muyot dala reng atletang samasan ding karelang pamanyalong.
Ing balang gold medalist tanggap yang tsa 10,000 pesos kabang tsa 7,000 pesos naman ding menikuang silver at 5,000 pesos kareng bronze medalist. Kareng special games naman 5,000 pesos para kareng menikuang ginto, 4,000 pesos kareng silver, ampong 3,000 pesos kareng menikuang bronze. Noong atatanda ng tamo tinanghal ding 4th placer in Negros Island region, king overall medal tally ning palarong pambansang 2017. Ikwadareng atletang Negrense ing 26 gold medals, 27 silvers, ampong 36 bronze. Tutuin yung practice nga hindi lang 26 gold sa kwao. Kaya ang pwersa natin is more than 26 gold. Noong atatanda ng tamo tinangal ding 4th placer in Negros Island region king overall medal tally ning palarong pambansa 2017. Ikwadareng atletang Negrense ing 26 gold medals, 27 silvers, ampong 36 bronze. Nagpayag lang suporta reng mapilang konsehal king Zamboanga City kareng suwestyon ay patupad na kareng estudyante kareng public schools ning balen ing random drug testing. Samantala, may gumpisa na lang maglagay ing Department of Science and Technology a early warning device kareng mapilang barangay king Davao City. Ining report ng Dante Amento. Pabor el Committee on Education del Consejo Local del Ciudad de Zamboanga que ay sumite na drug testing el mga estudyante na publiko eskwela na syudad. Por medio de este ay pwede evita keda mas adikto el si quien man estudyante que tao sa droga prohibido. Ay dali kanila oportunidad para sumite también na programa de rehabilitación del gobierno. Ay queda aviso también este na mga mayores que mas pone atensyon con el di ila mga anak. Well, tamire do necesita no kay mga private school tases and mira sila kitchen mga user no ang mga students na private school, so siguro tamire yo about time kami na government school. Mientras ya prinsipya ya pune el Department of Science and Technology maga early warning device na kwantos barangay na syudad de Davao. Por causa este, con el ta experiencia magaulan na syudad. Incluido con el ya recibe el Samuel Village, Barangay Lisada, Turil, que permita tiene avenida por causa cerca este na Rio. Kaning flood drill ginahimo nato ni para gyud ang mga tao sa area labi na tong affected sa baha. Makahibalo sila kung unsay ang nilang himuon panahon sa adunay kalamidad. Junto con el Davao News Team, Dante Amento, Urne TV Noticias, Iriscate, Ciudad de Zamboanga. May katanggap lang dinalang 1,000 pesos sa cash gift iba't king DSWD reng a 25 centenarians king Davao City. Ining report ng Janice Inhente. Gikalipay sa 25 ka centenarian sa Davao City ang pagdawat nila og cash gift gikan sa DSWD. Usa ka 2,000 pesos ang gipanghatag sa ilaha, subay sa Republic Act 10686 o ang Centenarians Act. Usa si Tatay Sixto Adolyante sa mga natagaan og cash incentives. Matod niya dakong tabang kini para sa iyahang mga personal na panginahanglan. Magpasalamat yung ako, mga naghahatag akong bonus karon para gasto na ko niyo kaon o sa uban ang akong gastuhan. Nagpasalamat usab si Nanay Julieta Hiso tungod kay nakaabot siya sa edad nga 102 maski hanap na ang iyahang pananaw ug daghan na kining gibati. Salamat gini. Salamat kay Duterte kung tagaan na pa ko ulit. Kabuhing marawig ko sa kagabas ko kay Ginoo. Pasalamat ko sa Ginoo kay nakalambot ko sa 100. Sakop sa Centenarians Act ang usa ka buhi nga Pilipino nga miabot sa edad og 100 pataas ug tagaan kini og cash gift ug pagbati gikan sa Pangulo sa nasod. This is the act acknowledging our centenarian and ang gobyerno nato naghatag og 100,000 pesos for every beneficiaries who were actually 100 years old and above. Janice Enhente, UNTV News and Rescue, Davao City. At yan ang kekatamong balita, ibating niyaya liwang lugar king kekatamong bansa. Nibalik kay Ken Lakay. Salamat, Frima Salonga Gloria.
susunod. UNTV Cup of Season Tournament na tatawaging Executive Face-Off magsisimula na sa Linggo. Isa patay at mahigit sa 20 ang sugatan sa pagsalpok ng isang sasakyan sa Times Square sa New York. At volunteers ng UNTV at members Church of God International nakiisa sa tree planting activities sa Staten Island sa New York. Sisimulan na sa Linggo ang UNTV Cup of Season Tournament, ang Executive Face-Off na lalahukan ng 6 na kupunan sa Pasig Sports Center. May report si Bernard Dadis. Matapos ang matagumpay na ika-5 season ng Liga ng mga Public Servant, mag-uumpisa naman ang off-season ng UNTV Cup Executive Face-Off sa Linggo, alas 2 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Pangungunahan ito ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Rason. Magkakaroon ng draw lots kung sino-sino ang magtutuos sa unang sagupaan. Magkakaroon ng 3 game tuwing Linggo para sa elimination round na magsisimula sa May 21 hanggang June 18. Ang 6 na kupunang magbabakbakan ay ang Senate Sentinels, BOC Transformers, AFP Cavaliers, DOJ Justice Boosters, Judiciary Magis at PNP Responders. Ang kaibahan ngayon kumpara sa mga nakaraang season, lahat ng players ay may executive position sa government agency na kinabibilangan. Magkakamit ng 1 milyong pisong cash prize ang tatanghaling kampyon na ibibigay naman nila sa kanilang napiling beneficiary. Tatagal ang off-season hanggang July 10 kung saan gaganapin ang championship game sa Smart Araneta Coliseum. Ito na ang ikalawang pagkakataon na magkakaroon ng off-season sa UNTV Cup. Noong August 2014, unang isinagawa ang off-season Clash of the Three kung saan 3 team ang kalahok, ang team ng Executive, Legislative at Judiciary. Nasungkit ng Judiciary Magis ang kampyonato at nagwagi ng 1 milyong pisong cash prize na ibinigay nila sa kanilang napiling beneficiary na Children's in Conflict with the Law. Ang UNTV Cup ay ang natatanging charity basketball league na pinasimula noong July 29, 2013. Bukod sa layunin nitong mapagbuklod at mapagkaisa ang iba't ibang sangay ng pamahalaan, pangunahing layunin nito ang tumulong sa mga nangangailangan dahil ang bawat pawis at pagod ng koponan ay katumbas ng tulong at pag-asa para sa kanilang mga napiling beneficiary. Ito po'y patuloy pa rin na public service, kaya ang tawag natin dito ay ang Liga ng mga Public Servants. Maglalaro kayo hindi para sa inyong sarili kundi upang makagawa ng kabutihan sa kapwa. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Nagtanim ng mga puno kahoy ang mga volunteer ng UNTV at members Church of God International sa Staten Island sa New York. Ganito ang ulat ni Noni Ramos. Taong 2012 nang manalasa ang Super Hurricane Sandy sa ilang bahagi ng Estados Unidos na nagpalubog sa maraming lugar sa New York at New Jersey. Kaya naman mas pinaigting ngayon ng New York City Department of Parks and Recreation ang programa nitong Park Stewardship. Layo nito na patuloy na mapangalagaan ang mga parke at kagubatan sa lungsod at maiwasan ng malawakang pagbaha. At bilang bahagi ng advokasya ng himpilan na makatulong sa kapwa, lumahok ang mga volunteer mula sa UNTV kasama ang Members Church of God International sa tree planting activity na bahagi ng naturang programa. Nagtanim ng mga puno ang mga volunteer sa Conference House Park sa Staten Island na isa sa mga isla ng siyudad at matinding naapektuhan noon ng bagyo. And that's what we're about, just planting more trees and trying to make the environment a better place. Ayon sa New York City government, tinatayang mahigit $100 bilyong ang matitipid ng pamahalaan sa pamamagitan ng Park Stewardship Program. Ito ay dahil malaki ang maitutulong nito upang mabawasan ang carbon dioxide sa paligid at maiwasan ang pagbaha dulot ng malalakas na ulan. Sarap pakiramdam yung kasama ka sa pakikisa ng mga tao sa pag-volunteer, lalo na sa pagpigil sa global warming. Kaya
maganda po mag-tree planting tayo as much as possible. Well, it is important to teach our children. As you can see, they are here on this Sunday helping the community. This is probably one of the best groups I've ever worked with because you guys planted so efficient in a pretty fast time, and that usually doesn't happen. So I'm like really happy about that because you guys seem to have amazing people inside of your group. Bukod sa pagtatanim kada taon, kasama din sa programa ang pag-aalis ng mga mapanirang halaman at pagmomonitor ng mga hayop na naninirahan dito. Mula dito sa New York City, Noni Ramos para sa Serbisyong Kasambahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, unang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mang panig ng daigdig. Magandang tanghali at Happy Weekend!